guys, magluluto tayo ngayon ng angel fish at gagawin po nating paksiw. At itong mga sangkap na gagamitin natin, meron tayong luya, bawang, sibuyas, at syempre hindi mawawala sa paksiw natin ang green chili. Siyang nagbibigay sa atin ng isang sipa para lalong masarap ang ating kinakain. Pag-umpisa na tayo guys ng paggayat ng ating mga sangkap na kailangan. At ito naman ang ating angel fish. O, di ba? Ang sarap niyan. At unahin natin yung ating sibuyas. Itong mga sangkap na ito is kailangan natin siyang gagawin nating pang spices, no? Ito yung ibabanig natin yan siyang layer by layer. Para sa ganon is ang lasa niya is ma-absorb ng isda, no? Lalong masarap ang lasa, lalo na yung sabaw natin. Ang ginger is lagi natin nilalagyan ng ginger or luya ang paksiw para sa ganun is mawala or malesen ang langsa ng isda. Yan ang dahilan kaya kung bakit kailangan natin ng luya. Ang sili naman ay nagdagdag naman ito ng spicy para lalong ganahan tayong kumain. Lalo na pag hindi na, mas maganda pag medium spicy lang, no? Pero pag sobrang spicy, hindi na rin siya maganda. At yung tamang-tamang spicy lang na merong tawag nitong sipa sa ating kinakain. At ayan na nga, natapos na nating gayat ang ating mga sangkap na gagamitin para sa ating paksiw. At ayan, mag-uumpisa na rin tayo maglinis ng ating isda. Ito yung angel fish. Ang angel fish na ito isang klaseng isda nga masarap ang lasa pero pahirapan sa paglinis. Dahil ang kaliskis nito napakaliit at saka napakatigas. Pero masarap talaga siya lalo ng pag pinaksiw mo. Grabe. At saka ang tinik niya nito, masakit talaga pag once na hindi mo tinanggal ang tinik habang kinakaliskisan mo, sigurado magkasugat-sugat yung daliri mo. At saka dapat meron kang isang klaseng panglinis ng isda or pangkaliskis na hindi tulad ng kutsilyo na ginagamit natin para mas mabilis malinisan or matanggal ang kaliskis. Dahil dyan naabutan ako ng halos 45 minutes or isang oras sa paglinis lang ng isda na yan. Talagang dahil 8 piraso lang yan pero grabe ang tagal ko bago nakatapos dyan sa paglilinis lang ng isda niyan, lalo sa pagkaliskis dahil sa sobrang tawag nito matigas. Hindi siya basta-basta natatanggal yung kaliskis. Grabe. Ang liit pa ng kaliskis niyan. Pero grabe naman yan guys. Pag once na natikman mo yan, ang sarap talaga ng lasa. Talagang gustong-gusto mo talaga laging meron ka niyan na ihahain sa iyong lamesa. Lalo na pagdating sa pagpaksiw niyan ng lutuin. At ayun nga, tapos ko na linis yung aking ang ating angel fish. Ngayon nililinisan ko na hanggang sa magiging maayos na yan. Natanggal yung mga dumi-dumi nga kaliskis nga natira. At saka syempre yung mga hasang. At saka yung tinae or ito yung mga mga kinain. So ayan talaga nilinis ko yan ng todo para magiging maayos at magiging malinis din ang ating pagluto nito ng klaseng isda na ito. At pagkatapos ko maglinis ng isda, nilinisan ko rin yung sink na ginamit ko kasi talagang grabe ang kalat ng kaliskis ng isda na yan. Talagang wasak. Kaya sinabunan ko yung sink, no? Bago ko nilisan yan. Dahil bago ako mag-umpisa magluto ng ating uulamin. At ayan na nga, naka-ready na yung ating isda at saka mga sangkap. So ngayon, ang gagawin natin is i-layer na natin dito sa ating lalagyan, no? Itong ating lulutuan. So ganun ang paggawa ko niyan. Pinagli-layer ko muna lahat ng mga spicy na gagamitin natin. Tapos ko layer naman is saka ko ilagay na naman yung isda.
Bawat layer nilalagyan ko na rin ng asin at saka pamienta para sa ganun meron na yung lasa dyan ang isda sa baba. Kasi may times minsan na hindi na-absorb ng isda ang asin natin or pamienta lalo na pag nasa taas na. Kaya by layer nilalagyan ko rin ng asin at saka pamienta at syempre yung mga ricados na ginayat natin. So tingnan mo tulad nito yung ginawa ko, ganyan na ganyan ang ginagawa ko. Kahit sa anumang klaseng paksiw na niluluto ko, ganyan ang paggawa ko ng pagpaksiw, no? So para sa ganon, ma-absorb ng isda ang mga ingredients, no, na nilalagay natin. Para sa ganon, ang sabaw ng isda is mayroong lasa. At syempre sa top mismo ng isda na yan is yan ang pinakahuling na nilagay natin, yung mga natitira, dyan natin ilalagay para sa ganun, ma-steam siya yung lasa na nandun pa rin. 2 cup na tubig ang nilagay ko dyan dahil medyo marami yung isda natin. Para sa ganun, hindi siya mauubusan habang ng tubig habang inaano natin siya, no, niluluto. Kasi pag pag 1 cup lang yan, sigurado mauubos ang tubig niyan. Tapos nilagyan ko naman dyan siya ng 3/4 na na suka. Para sa ganon, medyo matapang-tapang konti yung suka. Pero hindi naman siya ganun katapang din. At ayan na nga, naisalang na natin yung ating paksiw. At pagkakulo ng paksiw natin, nilagyan ko siya ng kaunting mantika habang kumukula. Para sa ganon, ma-absorb ng paksiw ang lasa nito. Pagkatapos ng ilang minuto, ayan, tinikman ko na ang ating paksiw. At siya talagang sigurado, masarap talaga siya dahil angel fish.